Okay, so ngayon ay ah, tuturuan ko kayo kung paano alisin ang ingay sa ating mga fishing reel. So, ang gamit natin na fishing reel ngayon mga master is yung aking Mackerel. Ayan. So, Mackerel King 1500 series mga master. So, matagal na rin to siya na fishing reel sa akin mga master. At isa sa mga gusto ko na ginagamit na reel sa tuwing nagpi-fishing tayo mga master. So ngayon mga master ay tuturo ko sa inyo kung paano alisin o tanggalin o walain yung ingay na dati yung bago pa yung reel natin ay napaka-smooth kung gagamitin natin sa tuwing nire-retrieve natin. Pero ngayon ay habang tumatagal at na babasa ng tubig dagat ay nag-iiba na yung kanyang tunog. At syempre, meron na ring tigas sa kanyang pagre-retrieve. So ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang tunog ng aking fishing reel na sa tagal na ginagamit ko ito at parating nababasa ng tubig dagat. So, yan. Ito yung tunog niya. Yan mga master. So meron siyang tunog sa loob na sa tingin ko parang ito talaga yung dapat nating linisan at palitan ng mga parte na kung ano yung ipapalit natin. So ngayon, mga master ay ang iba nililinisan lang nila, pero ako ay naghanda na ako mga master ng dalawang bearing. Itong dalawang bearing na to mga master ay para ito siya sa center bearing sa loob ng ating fishing reel. Center bearing ito siya papalitan ko. Kasi although na okay pa naman din yung bearing niya, pero ilang beses ko na kasi siya nilinisan yung bearing at tinanggalan ng kalawang, pero ganun pa rin yung tunog niya. So kaya bumili ako sa online sa Shopee ng bearing na ito. Yan ang binili ko. Make sure lang mga master, kung bibili kayo ng bearing ay dapat sukat na sukat. So bago nyo muna bilihin yung bearing na bibilihin nyo sa Shopee or sa Lazada o anong online selling na pupuntahan nyo, ay dapat susukatin nyo muna yung dating bearing nito mga master. Sasadyain nyo muna buksan ang bearing nito at susukatin nyo gamit ang tape measure mga master. So okay, so sa pagsukat ng tape measure mga master, ituturo ko dito kung ano ang dapat nating gawin para malaman natin ang sukat ng ating reel, kasi ang bearing ng ating reel. Kasi minsan sa ating nabili na fishing reel ay hindi naka-indicate kung anong sukat ng bearing ang dapat i-replace natin. So ngayon ay ganito ako magsukat ng bearing mga master. So kasi syempre ang mauna dyan mga master yung dapat yung loob, itong loob ang unahin mo. Susukatin natin siya by centimeter mga master. Centimeter yan. So ginamit ko na tape measure mga master, literal na tape measure gamit sa pangtahi. So pwede rin kayo gumamit ng yung sa construction, pero parang matigas yun. Ito is malambot lang na pangtahi na tape measure. So ito yung ginamit natin pang sukat. So sukatin mo yung itong sa gitna mga master, itong sa kita ba? So yung sa gitna na yan na bilog, yan yung susukatin mo mga master. Ayan. So bibilangin mo yung guhit mga master kung ilan yung guhit niya. So ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 siya na guhit mga master. Then isulat nyo siya 8. Then ang sunod natin susukatin mga master is itong sa labas, from dito hanggang dito.
magkabilaan. Make sure lang na straight, no, ang inyong pagsusukat. Okay, so bibilangin mo na naman yung ulit yung guhit niya mga master. Kanina 8 yon, ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so 14 siya mga master. Ang lapad nito mga master. So ulit ko, 8 sa loob, sa labas is 14. So sa gilid naman mga master, yung sa gilid nito ay susukatin din natin kung gaano kakapal. Ayan kasi importante. So bilangin mo ulit, 1, 2, 3, 4. Okay. So yun yung dapat nyo tandaan na sukat. 8 by 14 by 4. Ayan. So, yun yung pagsukat natin, o yun yung ginawa natin na masukat yung ating bearing sa fishing reel na ito. So, kasi lahat ng bearing ay may magkakaiba-ibang sukat yan. No? So, yun. So, shinare ko lang naman kung ano yung dapat nating handaan, no? O palitan sa mga parts ng fishing reel natin. So, isa sa mga nakita ko is yung bearing niya sa loob mga master. So, bubuksan na natin itong mga master at papalitan natin. At syempre, lilinisan natin yung loob para mawala yung ingay niya. So, ito yung ingay niya kasi. So, ang ingay, no? So, nalinisan ko na to siya before. Pero ganun pa rin yung ingay niya. So, sige. Start natin buksan to mga master. So, kung meron kayong lalagyan mga master, pwede nyo malagyan ng mga parts ng inyong fishing reel, ay dapat importante. At meron tayong toothbrush, no? Use na, or hindi na ginagamit na toothbrush. So, wag kayong gumamit ng toothbrush mga master na ginagamit pa kasi baka yan pa yung pag-aawayan nyo, no? Ng asawa mo, anak mo, ano ba, sino pang gumagamit, no? So, kung wala ka namang reject pa na toothbrush, hanap ka ng any brush na pwede mong i-brush doon sa kalawang, no? So, yan. Toothbrush ang gamit natin mga master. At, simpleng lalagyan. No? So, dyan natin nilagay yung mga parts ng ating maliliit na parts ng ating fishing reel. So, tulad nito, ayan. So, lalagyan natin dyan. At, itong bolt sa gitna. Siyempre, buksan natin yan. Okay. So, make sure lang mga master meron kayong screw driver. So, ganito siya kaliit mga master, yung screwdriver natin. Ayan. So, any screwdriver na pangbukas nyo no, sa inyong mga bolt ng fishing reel nyo mga master. Ito namang fishing reel natin master is Berking 1500 series at ganito yung style ng kanyang loob, no, ng ating fishing reel. Make sure lang mga master na maingat kayo sa pagbubukas ng inyong bolt ng inyong fishing reel para hindi matapon at syempre sa sobrang liit is baka magkawala-wala na. Okay, so ito tanggal natin. Ito yung kanyang seal. So ito na yung pinakaloob niya mga master. Ito parang blurred. So yan yung pinakaloob niya mga master. Ito. So nakita ko mga master, may kalawang na siya master kasi nagamit na natin siya. Ang last natin gamit nito is nabasa ng tubig dagat. So tanggalin muna natin itong handle. Alright, tanggal na natin. So, ibang parts dyan na sa labas, no need na kasi yan siya na lagyan ng
sprayan ng pangtanggal ng kalawang WD-40. So ito yung gamit natin pantanggal ng kalawang mga master. WD-40. Okay, so tanggalin lang natin tong gitna. So suggest ko lang sa inyo mga master, kapag first time nyo pang nagtanggal, nagbaklas ng inyong fishing reel, ay suggest ko lang pipicturean nyo muna siya, no, para malaman nyo kung ano yung pagkakasunod-sunod ng pagtatanggal ng inyong mga parts ng inyong fishing reel. So isa o dalawang beses nyo pa na try, syempre makakalimutan nyo pa yan kung paano ikabit ulit, no? So akin ang ginawa ko is pinicturean ko muna siya bago ko binaklas nung first time pa na naglinis ako ng fishing reel. So syempre kabisado na natin dahil ilang beses na rin tayo nagbaklas. Okay, ayan. So ito pala mga master yung isa sa mga papalitan natin mga master. Ito siya, yung pinakaunang bearing na makita natin. So ayan. So try natin sukatin mga master yung nabili nating fishing reel, fishing bearing. Ayan. So sakto lang siya mga master. Tamang tama, parehas lang sila. So binili ko mga master is yung may sealed, no? Sealed siya sa labas. Ayan. Para hindi talaga mabasa ng tubig dagat yung loob. So ito yung papalitan natin. So parehas lang sila ng sukat mga master, saktong-sakto yung nabili natin. Ayan. Okay. Sige, so itabi na natin to mga master, tong luma. So dyan natin siya ilalagay mamaya. Sakto talaga siya mga master. Alright, so yung bearing na luma tinabi ko. At syempre papalitan natin yan. Ito na mga master, pwede na natin to siyang, ito yung sa clicker no? So pwede naman natin siyang hindi na baklasin talaga yung plastic yung sa gitna. Kasi pero sa tingin nyo naman nagkakalawang, i-spray nyo lang siya ng WD-40. Alright, so yan. Dapat maingat lang talaga sa pagbaklas mga master. Medyo may mga kalawang-kalawang na siya mga master. So pangalawang bearing na papalitan natin mga master, ito yung main bearing. Ayan, sa loob. So pinakagitna. Ayan. So ito yung tsura ng bearing na to. Kalawang siya, luma, at pag inikot-ikot ko siya, no, parang may gaspang. So ito yung isa pangalawa nating papalitan. So same lang sila ng sukat nung una. Ayan. So ngayon, syempre tanggal mo muna natin ito. Okay. Okay, dyan. Tanggal mo natin ito. Flash. Okay, so ngayon, tatanggalin natin itong pinakaloob kasi meron pa yung mga gear dyan sa loob, no? Okay, another screw na dapat maingat tayo sa pagtanggal. So isasali rin natin itong mga master na spray ng anti-kalawang, no? Yung ating mga bolt dahil nababasa rin yan siya ng tubig dagat. Alam naman natin ang tubig dagat is maalat, maasin. So yan yung nakakasira ng ating mga metal. Alright. So sa mga bago pa na sumubok na magtanggal ng ganitong fishing reel, alam ko yung feeling, no, na kinakabahan, baka hindi natin mabalik, pero hindi tayo nagkamali mga master sa panonood sa video ito para maturuan natin, maturuan natin, no? Mag-guide natin yung mga newbie sa pag-fishing at lilinisan yung kanilang mga fishing reel. Right. Okay, so ito yung tuloy mga master, kung gusto nyo naman din sanang palitan yung bearing, no, sa side niya, yung bearing sa side, kasi may bearing ito sa side ito. So itong bearing naman na ito is okay pa naman din siya,
naikot naman din siya ng maayos. So, hindi ko na siya pinalitan. Pero kung sa tingin nyo na magaspang na siya at grabe ng kalawang, so isa rin to sa mga papalitan nyo at susukatin nyo. Tulad ng pinakita ko nung una, ay nung kanina. Kung gaano kalaki at gaano kahaba. So I think is same lang ata ito sila. Same lang sila mga master. No? Pero para sure, baka magkaiba-iba tayo ng reel. Sukatin nyo lang din siya ng tape measure. Tapos, so yan siya, isprayhan ko lang yan siya ng WD-40 mamaya mga master. Okay, so dyan naman. So ito rin mga master, kailangan natin to ma-spray ng WD-40 mga master. Ayan. Kasi dyan yun kumakapit yung kalawang. So ito mga master, ang ginagawa ko dito, meron pa kasi siyang bearing dito sa gitna. So hindi, sa tingin ko parang okay pa naman din siya, hindi pa naman siya kalawang. Pero kung sa tingin nyo kalawang na masyado siya, baklasin nyo lang ito mga master. Ito. Tanggalin nyo yung bearing dito sa loob mga master. Itong dito. Kasi meron pa yan siyang kalawang dyan. So sa akin, sa tingin ko okay pa naman din siya. Nakikita ko naman na makintab pa naman din siya. Puti pa. Wala pang kalawang. Ito, wala pa naman din kalawang. Kasi nalinisan natin to nung nakaraan. At hindi siya masyadong nabasa sa tubig dagat. Okay, so sa paglilinis nito mga master, kailangan mo lang din ito, no, pinakita ko kanina, WD-40 para ma-sprayhan natin yung ating mga fishing reel parts. Lalo na yung mga maliliit mga master sa loob. Ayan. So, sprayan lang natin siya bawat isa. Ito yung importante. Okay. Ganyan lang. Then, ito pa. Okay. Ganyan lang siya. Ito, sprayan mo rin siya. Kasi dyan din kumakapit yung kalawang. Okay. Sunod, ito yung sa gilid, no? Sa side na bearing. Sprayan din natin yan siya. Alright, so kapal yung bula. At ito, no? Alright. Okay. So, dito na natin gagamitan ng brush mga master. Siyempre para matanggal talaga yung kalawang. Actually, meron ding, kung meron kayong compressor mga master, para mas lalong hanginan nyo lang yan siya mga master at matatapon na yung kanyang mga kalawang. Pero sa atin dito, wala naman tayong compressor mga master. So, tsaga lang tayo sa toothbrush. Ayan. So, make sure lang matanggal nyo talaga yung mga kalawang mga master para pagbalik nyo, hindi na kayo babaklas ulit kung sa tingin nyo may nakalimutan kayo. So, trapuhan lang natin yan mga master. Okay, so trapuhan lang natin siya ng any kind of basahan mga master. Basahan ha, yung trapo. Okay. Huwag lang yung kumuha ka lang ng basta-basta na damit para lang ipang trapo. So, basahan siya master, yung trapo talaga. No? Ayan. Punas-punasan mo para matanggal yung kalawang at yung ni-spray natin na WD-40. Ayan. Alright, so tabi natin. Alright, so tabi natin. Ito siya. So, punasan nyo rin tong sa kanyang kaha mga master ng fishing reel. Kasi nandyan yung mga tubig dagat at mga natitirang mga kalawang. Alright. Punasan nyo lang siya ng maayos.
Okay? So kung natapos niyo nang punasan lahat ng parte ng fishing reel, ang sunod nyo namang gagawin mga master, kung nakikita nyo ito, kailangan din natin ito. So, in-order ko lang dito sa Shopee, or sa online. Super Lube. Ito yung madalas kong ginagamit panggrasa, sa ating mga bearings, master. At iba pang parts na umiikot. Ayan. So, ito yung madalas natin ginagamit. Mura lang ito mga master. So ito, syempre lagyan mo ito mga master. Naku, palang butas. Tasan natin ng kaunti. Ayan. So syempre lagyan natin ito mga master, no? Ay, basa yun. Okay. Parang oil pa yung una. Actually, mas maganda yung puti na. Yung puti master ang lalabas, yun yung maganda. Ito puti sa loob. So malabnaw yung nasa pinaka-top. Yung nandito sa pinaka-top, malabnaw. Alright. Ito, lagyan nyo rin ito mga master. Pampadulas. Ito mga master, lagyan nyo ito. Lahat ng umiikot dyan sa parts na yan, lagyan nyo mga master. Ito bearing, lagyan nyo. Ayun, lumabas na yung puti mga master. Yan yung maganda, yung lumabas ang puti. So, anong puti ang niisip nyo dyan mga master? Ito, grasa. Yung grasa na puti ang ibig sabihin natin dyan mga master. Alright, so nalagyan na natin ng grasa yung bawat umiikot na parte. So, dahan-dahan na natin siyang ibalik mga master. Yung bearing na bago mga master. Lagyan natin. Ano ang bearing natin mga master? Sealed na siya mga master. Safe nito sa tubig dagat. Pero hindi ibig sabihin na sealed yung bearing natin is ibababa na talaga natin ang todo sa tubig dagat. So hindi pa rin mga master, no? Mas mabuti pa rin at mainam na yung patayin. So balik na natin to, yung side cover. Ayan.
So yan na yung bearing natin, no? Nasa loob na. Napalitan na natin. So tanggal natin yung balik mga master. Alright mga master, so nakabit na natin lahat, no? At naibalik na natin yung mga parts ng ating fishing reel. So ngayon ay titignan natin kung ano yung nagiging resulta natin. Nawala ba yung ingay ng ating fishing reel? At ano yung status, ano yung nangyari sa ating, o resulta sa nangyari nating pag tanggal ng kalawang at pag-repair ng mga bearings, no? Or pag-replace ng mga bearings natin sa ating fishing reel. So, ang ginawa natin kanina, nilinisan natin ang mga kalawang at pinalitan natin ng dalawang bearing doon sa center bearings mga master. So, ito yung kanyang tunog ngayon mga master. Ayan, so wala na siyang tunog mga master. Ayan, di ba kanina is napakaingay. Ayan, pakinggan nyo mga master. Ayan, napaka-smooth na siya mga master. Napaka-smooth na mga master, oh. Unlike kanina mga master, ang ingay-ingay. So, bearing lang yung ating pinalitan dyan mga master. So, wala na yung ingay niya mga master. So, sana nagustuhan nyo ang ating video tutorial ngayon mga master. At huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe to my YouTube channel mga master for updated tayo sa ating mga upcoming videos mga master at tutorial. At ngayon ay sa lahat na magpapa-shoutout, pwede kayong mag-comment below para sa ating shoutout sa next vlog mga master. Thank you!